Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong article ng politico.com.ph tungkol ito sa ugong-ugong na papalitan na ang Senate President. Si Senator Soto, meron na daw siyang sapat na boto para patalsikin si Senator Escudero. Ito. Title, nalunod sa insertions. Escudero loses top Senate post over flood control scandal. By Marlon Ramos. Okay. Senator Vicente Tito Soto has secured enough support from his colleagues to replace Senator Francis Escudero as Senate President. Politico has learned from multiple sources. Anyway, ito, hindi pa ito kumpirmado Kaya lang itong politiko, marunong ito. Marami silang sources at nauuna sila sa pagbabalita. One of the sources said the leadership change will be tackled during the upper chamber's regular plenary session on Monday. So, hindi pa ngayon. Ano ba ngayon? Anong araw? Lunes pala ngayon. Baka mamayang gabi. Nako. Baka mamayang gabi. Magkakaroon na ng kudita. Ngayong gabi. The source said Soto had secured the votes of at least 14 senators, while another claimed that the veteran lawmaker has the support of 15 senators. Okay. The source said Escudero's impending ouster was triggered by the controversies hounding the government's flood control program and President Ferdinand Marcos Jr.'s outrage over the worst corruption scandal to hit his administration. The senators believe that installing a new leadership would be the best course of action for the Senate to safeguard its integrity, independence, and credibility as an institution, the source said. So, ito na yung sinasabi ni Senator Escudero nung hindi pa pumutok itong scandal, flood control. Sinasabi niya na may demolition job laban sa kanya at gagawan nila ng paraan na bago mag-February next year, 2026, maaalis siya as Senate President. Kasi kung siya pa rin ang Senate President, mahirapan sila na isulong ang impeachment case versus kay VP Sara. So, ito, i-relate ko yung post ni Teo Moreno. Sa mga sources din ni Teo Moreno, although sinabi niyang chismis, parang lumalabas, sabi ni Teo Moreno na diversionary tactic ito. Kasi ang focus na ng taong bayan ngayon nasa flood control controversy at bugbog sarado ang administrasyon, napakasama na ang image. Something must be done para maalis yung atensyon ng taong bayan sa flood control. Anong mali? Ito, kung magkatotoo ito, ang gagawin ng bagong Senate leadership is i-revive yung naka-archive na impeachment case ni VP Sara para ang sentro na ng usapan, impeachment na naman, si VP Sara na naman ang gawing pulutan para maalis ang atensyon ng taong bayan sa flood control anomaly. Yan ang sinasabi ni Teo Moreno. So, sino-sino yung mga senador, binanggit na ni Teo Moreno, yung mga senador na boboto pabor kay Tito Soto. Dalawang Bilyar, dalawang Tulfo brothers,
sino pa yung ano? Si Gatchalian, 5 na. Sino pa? Lito Lapid, 6. Plus yung 6 ano? May 5 pa na ano, 5 pa na yung minority bloc. Basta yung sinabi ni Teo Moreno, 13. May 13 votes na sila. Ang analysis ko naman is napaka-imposible na magbaliktad ang magkapatid na Villar. Imposible. Kasi kung totoo yung sinasabi ni Teo Moreno na i-revive ang impeachment case kung si Senator Soto na ang maging Senate President, hindi papayag ang mga Villar. Remember, hindi mananalo si Camille Villar kung hindi siya in-endorse ni VP Sara. Remember, Mark Villar, DPWH Secretary ni PRRD, matagal nang magkaibigan ang Duterte at saka Villar. Parehas pang congressman, si Congressman Manny Villar, Congressman Rudy Duterte, doon na sila nagkaibigan. Hanggang ngayon, kaibigan pa rin. Kaya, tingnan natin kung matuloy ba mamayang gabi. Grabe, ano? Napakagulo itong politika sa ating bansa. Ano pa ba ang mga kondito? So, balik tayo sa issue ng flood control. Grabe yung pasabog ng mga Diskaya. Halos 20 congressmen yung pinangalanan na allegedly tumatanggap kuno ng kickback. Wala man lang isang senador na nabanggit. So, ibig sabihin, malinis. According to the Diskaya, malinis ang mga senador, hindi sila humihingi ng mga kickback o kung ano-ano. Kung paniniwalaan natin ang mga Diskaya, mga congressman, at ang numero 1 sa listahan, yung taas, meaning Romualdez and Saldico. So, bahala na ang taong bayan kung paniwalaan ang revelasyon ng Diskaya o hindi. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang natagaan na mo gero si Angkol kuana ni karon mag-atop na. So muna niya ang iyang ipatindog nga iyang atupan karon. Karon naman nagyud si Angkol sa pag-atop sa iyang balay sa nahatag sa namo sa iyang yero. So maayo na gyud nga tan-awon. Unang-una, nagpasalamat ako sa Ginoo. Ug ikaduha,
sa naghatag aning sin nga nagka-atop na gyud ko. Oo. Sulod sa pipila ka tuigan nga akong giantos ang akong balay nga kaulanan karon di na gyud ko maulanan. Salamat kay Col. Pasalamat ako sa Ginoo kaninyo sir ug ako manghinaot. Salamat kaayo.